Mahigit kumulang 1 milyong pasyente at mga pamilya ang kasalukuyang nakikipaglaban sa sakit na myelodysplastic syndrome o mas kilala bilang MDS. Ang taong may MDS ay maaaring magkaroon ng leukemia. Dahil ang gamot para sa nasabing sakit ay patuloy pa rin tinutuklas, ang pelikulang ito ay alay sa mga pasyenteng may MDS, gayon din sa kanilang pamilya na umaasang mahahanap pa nila ang lunas para sa nasabing sakit. Ang pelikulang ito ay atid sa inyo ni Sribat 75. Pasensya na kung ngayon lang ako. Kasi naman, nakatulog ako kanina sa bus eh. May gusto ka ba? I-order na lang kita. Hindi na, ako na lang. May gusto sana akong ibigay. Ako mismo ang gumawa kaya lang nawala kanina sa bus. Talaga? Sunmi, may sasabihin ako. Ano yun? Sige lang. Ayoko na. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Problema? Si Tony, tingnan mo. May problema. Ngayon dapat ang palit ng tubig nito, di ba? Oh, bakit? Kunin mo yung concentration meter. Pili ka ng isang yan. Side and fish kasi ang mga beta eh. Kaya mahirap alagaan. Sila kasi yung uri ng isdang mas gustong nag-iisa lang.
Kaya malungkot sila. Kaya naman, mahirap din sila nisama sa iba pang isda. Kasi Jack na mga away lang sila. Hoy, ikaw! Ikaw na kumakain ng noodles! Bakit mo pala yung tingin mo sa akin? Eh, hindi naman. Nagustuhan ko lang yung tunog dyan sa bag mo. Nasira ba ang cellphone mo? Anong pamagat ng kanta? Kasi nagustuhan ko talaga eh. Kuya! Kuya! Kuya, gumising ka! Kuya, huwag mo kaming iwan! Kuya, gumising ka! Kuya! Kuya! Papa! Kasi... natatakot ako eh. Kung ano na mangyayari. Uy! Huwag mo sabihin magpapakamatay ka. Pwede ba? Huwag naman dito. Nasaan yun? Bakit nariyan yan? Hoy! Grabe ang lamig! Kailangan ka ng tulong? Sir! Nagkape ka na? Ako na lang. Ikaw, nagkape ka na? Alam mo naman bawal sa akin ang kape. Teka, bagong pabango mo, no? Dolphin yan, ano? Ikaw talaga, ang galing mo, ha? Alam na alam mo, pagkakaiba na kami ng pabango, eh. Masyado mo akong pinabibili, ba? Kumusta ang lakad mo kahapon? Kahapon? Okay lang. Paano namang okay lang? Samantalang kahapon, sabik na sabik kang umalis dito dahil sa ginawa mong pabango para sa kanya. Bakit? Hindi mo nagustuhan? Hindi ganon. Nawala kasi yung pabango eh.
Yung mga ginawang test sa'yo, okay naman. Pero, mababa ang blood count mo. Kaya kailangan palagi kang umiinom ng mga gamot. At ingatan mo magkasipon. Ay, salamat naman. Paano daw? Maraming salamat ulit. O, kung di ka pa kumakain, mas makabubuting sumabay ka na sa akin. Baka po kasi mahuli ako sa trabaho. Siya nga pala, binisita niyo ba kailan lang ang papa ko? May nakita kasi ako mga bulaklak nung huling bumisita ako. Binisita ko siya kailan lang. Para alalahanin lang siya kahit paano. Para po sa inyo to. At ilagay niyo po ito sa kotse niyo. Pinalago ko po ito sa trabaho ko. Daphne yan. At alam niyo ba? Napakabango niyan. Sige po, maraming salamat. O, dahan-dahan lang. Baka Apa? tumulong mo sa dami. Ano yan? Lamoy pa. Dalawang buong laps pa ang gawin mo. Sangho. Maupo ka muna. Halos sabay tayong nagsimula sa gawain ito. Ako ang naging coach ng swimming team. At ikaw naman, naging substitute player. Natutuwa ka ba sa pagtuturo mo sa mga bata? Kamusta naman? Hindi ko naman ginagawa ito dahil nakakatuwa eh. Bakit ikaw? Ganun ka ba? Nabalitaan ko na may job offer ka. Okay yung pagiging aquarist. Malaki ang kita riyan. O sa bagay, hindi na rin naman tayo mga bata eh. Kailangan natin ng seryosong trabaho. Ito rin ang gusto mo. Para mabuhay ka. Mahirap din namang ito na lang lagi ang aasahan mo, di ba? Sa totoo lang, wala naman akong problema rito eh. Huwag mo akong pakialaman. Hindi ka pa ba mag-aasawa? Isipin mo rin ang iyong mga magulang. Sige, pag-iisipan ko yan. Kapag nag-asawa ka na lang ulit, buti pa, maiwala kita. Huwag mo akong tatanggalin. Kapag ginawa mo yun, sa bahay mo ako titira. Okay? Kanino kaya ito? Hanbul Perfume Laboratory, Kim Sun-mi. May tao ba yan? Tao po? Ano ba yan? Ay, Diyos ko naman. Teka, sino ka ba?
Hindi mo ko natatandaan? Kahapon, dun sa may ilog? Mabuti naman buhay ka pa! Oo. Buhay pa ako. Ito kasi, nakalimutan mo kahapon. Gabi na nagtatrabaho ka pa? Oo eh. Paano mo nalaman to? Nakasulat dyan sa kahon eh. Importante siguro sa iyo yung yan, no? Talagang may pangalan mo pa eh. Tatawagan na lang sana kita eh. Pero nagpunta na lang ako. Mister, alam mo hindi ito isang laruan, kundi music box. Ba't? Sabi na music box to eh. Di ba? Oo. Galing, no? Sige na. Iwan na kita. Sige. Okay. Sandali, oy! Gusto mo kumain muna tayo? Ano ito? Lugaw? Ayaw mo? Hindi mo ba gusto? Ano ba ito? Parang laboratorio? Isa kasi akong perfumer. Linilikha ako ng scent para sa mga pabango at ilang cosmetics. Perfumer. Ganda naman ang trabaho mo. Anong ginagamit mong shampoo? Gusto ko lang malaman kasi kakaiba yung amoy eh. Saka masyado akong partikular sa mga amoy. Kasi nga bahagi yun ng trabaho ko eh. Hindi ako nagsishampoo eh. Sabon lang ang ginagamit ko. Gumagawa ka rin ba ng sabon? Salamat sa'yo. Sa music box. Mahalaga sa akin yun, alam mo ba? May basa ka. May nakaaway ka ba? Hindi, bali wala ito. Masyado lang sensitibo tong balat ko. Patingin ang kamay mo. Ginagamit ko ng mga professional athlete para mabilis ang paghilom ng pasa. Tutuloy na ako. Maraming salamat ulit. Ingat sa pagmamaneho. Sige. Teka, pwede bang patingin din ako ng kamay mo? Kamay ko. Kamay mo. Medyo makakaya at magaspang ang kamay mo. Parang kamay din ng papa ko. Anong sabi mo? Wala. Sige na. Magkikita pa naman ulit tayo, no? Siguro. Oo naman. Tutuloy na ako.
Lola? Lola? Gusto mo ba ng kimbab? Ilang Ross? Mga 20 sana, Lola. Dito ka lang. Teka, totoo ba to? Teka, ikaw si Sonia, di ba? Akala ko naman nakalimutan niyo na ako, Lola eh. Natatandaan niyo na ako ngayon. Napakaganda mo na ngayon at ang tangkat mo na. Pati nga. Iba na iba ka na. Ay, Lola! Lola? Miss, alam mo ang ganda mo eh. Nagbata pa ako? Madalas kaming magpunta ni Papa rito para mamingwit ng isda. Ayan, yung hiling mo. Uy, salamat ah. Ang tagal kong hinahanap to eh. Isang kopya lang pala meron nito. Teka, kamusta ka naman dito? Tinatanong pa ba yan? Alam mo naman kung anong lagay ko eh. Nauwi na sa leukemia ang sakit ko. Kaya malala na to. Kung hanggang kailan ako, hindi ko alam. Pati mo nga yung tawag sa sakit ko eh. Pero na akong biglasin pa. Myelodysplastic syndrome ba yan? Ano pa ba? Susi ng kotse. Di ba gusto mo yun? Gamitin mo muna na ilang araw. Talaga dyan yun? Ipapagamit mo sa akin? Oh. Oh. Oh, dahan-dahan. Huh? Sabi ng dahan-dahan eh. Ako na nga. Mr. Lee, may dumating kang bisita. Bisita? Opa, isang babae. Bilisan niyo na ho. Kasi halos kalahating oras na siya naghihintay sa inyo. Uy! Ano yung uy? Magsanay ka. Galingan mo ha. Kasi naman, miss, hindi ka pwede sa lugar na ito. Pasensya na. Babayaran ko na lang lahat ng to. Hindi ko lang sinasya. Pasensya na ulit. Anong problema riyan? Natapong kasi lahat ng huli ko eh. Dahil nabangga niya ako kanina. Naghalo na tuloy yung maliliit at malalaking huli ko. Hindi naman problema yan eh. Gawin mo na lang ulit. Ano ko ba naman? Halos isang oras kong ginawa ito, no? Tapos ulitin ko ulit paghiwalay ng mga ito. May oras ka ba? Pwede mo akong tulungan? Ang galing mo naman maghiwa niyan. Akala ko matutulungan mo ako rito. Sana tinawagan mo muna ako. Iabot mo yung isang nariyan. Alam mo, matagal ko nang ginagawa to, kaya gamay ko na. Sakasanay na ako sa lansa ng isda. Ayos lang ba sa yung lansa nito? Kaya ba manansa ang kamay mo dahil sa mga yan? Gano'n nga. Pero lagi naman ako nag-uugas na mabuti ah. Yung amoy ng kamay mo? Parang amoy ng kamay ng papa ko noon. Madalas kasi siyang mangisda habang ako naman natutulog. Gustong-gusto niyang nangingisda kami noon. Sa tuwing uuwi kami, ang dami-dami naming huling isda. Tapos iluluto namin. Kaya naaalala ko,
yung namayapa akong papa sa'yo. Dahil sa amoy ng kamay mo. Patay na ang papa mo. Siguro masyado siyang napagod sa akin noon. 11 years old ako nang namatay siya. Ang mama ko naman, namatay rin pagkapanganak niya sa akin. Teka, yung music box na dala mo, bigay sa akin ng papa ko yun. Unang regalo niya sa akin yun. Kaya para sa akin napakahalaga nun. Dahil alaala yun ng papa ko. Mahalaga pala sa'yo yung music box na yan. Eh, ba't ganun ang itsura nun? Alam mo, matagal ko naman gusto ipaayos yun eh. Kaya lang ang dami ng parte na kailangan palitan para maayos uli. Kaya hinayaan ko na lang na gano'n. Saka ko na lang ipapagawa siguro. O, yan. Tapos na ba tayo? Pwede rin ba akong sumamang magpakain ng isda? Ha? Hmm? Heto, kain na! Kain na! Kain na! Heto, to. Ayan, sige. Isa pa. Ay! Baka naman, itulak muli ako ha. Ba't naman? May naging maisip mo sa akin. Wala akong magawa eh. Maglaro tayo ng word chain. Magkakape lang ako. Mister? Sa akin ba? Gusto mo humasal bukas? Magkape. Hi, Sunny. Hi! Di ka ba papasok? Ha? Papasok? Papasok ako. Okay lang ba kung bibili muna ako ng makakain natin? Prutas o maiinuman lang? Tapatin mo nga ako. Ikaw ba, mahiyain ka ba o sadyang manhid ka lang? Sabihin natin kinakabahan lang ako. Pero huwag kang mag-alala. Papasok ako. Kung ayaw mo pumasok, ay di wag. Wait, hindi naman sa... Ang talino mo magtampo nito? Oh. Oh. May betta fish ka? Matagal mo na itong alaga? Ang cute, no? Siguro mga 3 taon na yan sa akin. Bakit? May nakikita ka bang mali? Wala naman. Wala? Pero para kasing meron eh. Alam mo, minsan, lagi kami nag-aaway niyan. Minsan lang. Dito ka lang ha, magbibihis lang ako. Kotatsu? Myelodysplastic syndrome? Sunmi? Hindi ka pa ba tapos magbihis?
Sandali. Pwedeng ipaliwanag mong ibig sabihin nitong nasa card? Samu, parang... Huwag nang bahala sa kanya, sir. Kumusta siya? Okay lang po ba siya, Dok? Sino ka? Nagkataon lang pong kakilala ko siya. Ano po ba talagang kalagayan niya? Dapat ko bang sabihin ang lagay niya? Sa isang taong kakilala lang naman siya. Kaya ayos mo na lang, ha? Okay? So, Mahal ko siya. Kaya kung pwede sabihin niyo na sa akin ang kalagayan niya. pinapatawa mo naman ako eh, ha? Tingin mo kaya sasabihin kong lagay niya ngayon? Dahil lang sa sinabi mong mahal mo siya, ganon? Tingin mo sapat na dahilan yun? At tingin mo dahil mahal mo siya, may karapatan ka na ngayon na malaman ang kondisyon niya? Naisip mo ba yan? Kung ano pa hinihintay mo riyan, halika na! Myelodysplastic syndrome. O mas madaling paliwanag, isang stage bago sabihin leukemia ang sakit. Ang sakit na yun ay kadalasang makikita sa mas nakatatanda na. Bihirang magkaroon ng bata nun, pero si Sunmi, 10 taong gulang pa lang na mayroon na. May ganun din sakit ang papa niya. At yun ang ikinamatay nito. Pero bakit ganun? Para kasing mahirap paniwalaan. Para namang normal siya at walang anumang karamdaman. Maaaring normal pa kung pagmamasdan mo siya dahil marahil hindi pa talaga ganap na leukemia ang sakit niya sa ngayon. Pero isa sa mga kaibigan niya na na-diagnose niya ng ganong sakit ay may acute leukemia na sa ngayon. At kung di maoperahan, baka hindi na siya umabot sa susunod na taon. At nasa ganong lagay din si Sunmi. Hayaan mo muna siya manigarilyo. Magkape muna tayo. Hindi ka ba nagsisisi? Sa ate ko? Huwag mo sabihin na lasing ka dahil sa kape. Tigilan mo mga Korean. Pasensya ka na. Kalimutan mo na mag-alala, wala naman sa akin yun. Nagtataka lang ako kung ba't bigla mong nabanggit. May problema ba? Wala naman. Wala. Nagtanong lang ako kasi... Dito na ba yun? Pero bakit parang sira yata ito? Sandali, dali na! Pasok ka. Sandali! Paano? Kasi
Nung huling punta ko rito, nakita kong sira yung kutatsu. Kaya naman, pinakailaman at tinayos ko na. Pero yung siradura mo, medyo may kalumaan na eh. Kaya nagpatawag ako ng maintenance para gawin ito. Para naman safe ka. Ayaw mo nun? Wala ka ng problema ngayon? Kinalitan mo? Pati lock ng pinto ko? Pumasok ka na. Code niyan 0707. Birthday ko. Palitan mo na lang kung ayaw mo nun. Tungkol nga pala sa sakit mo. Nabanggit na sa akin ni Dr. Cho. Tinakot pa nga niya ako eh. At mula pa kahapon, nagbago na ang isip ko. Kahapon? Bakit? Ano bang nangyari sa akin kahapon? Makabubuting sundin na lang natin ang nasa puso natin. Hindi ko alam, Sunmi, kung gaano kalala ang kondisyon mo. Pero kahit anong mangyari, hindi ako papayag na malayo ka sa akin. Lagi kitang minamiss. At mas nasasaktan ako sa tuwing wala ka sa tabi ko. Kesa sa nararamdaman ko bunga ng sakit ko. Ang aga mo yun. Huwag mo akong alalahanin. Kahit pa paano napapanood kita. 30 minutes pa ako magsasanay, kaya buti pa doon ka muna sa kwarto ni Coach. Okay lang. Sabi nga nila, laban! Sige na, doon ka na nga muna. Laban! Laban! Uy, salamat. Magkaibigan pala kayo ni Sangu? Mula pa nung nasa middle school kayo? Naikwento pala niya ako sa'yo. Siguro, talagang labis ang pagmamahal niya sa'yo, no? Teka, asawa mo ba yan? Hindi ko alam nakasal ka na pala. Kapatid ni Sangu ang babaeng yan. Baka naman hindi pa niya naikwento sa'yo. Nagkasakit siya noon. Halos 1 taon din. Matapos kaming ikasal. Death anniversary niya noong 1 linggo. Nako, hindi ko alam yun. Pasensya ka na, ha? Tingnan mo nga naman. Noong 1 araw lang, medyo kakaiba siya. Kakaiba? Nagtanong kasi siya kung nagsisisi raw ba ako na nakilala ko ang kapatid niya. Nakapagtataka nga Parang sa pang nasaktan na mawala yung ate niya. Kaya rin naman siguro hindi ko na ganong binabanggitan tungkol sa ate niya.
Pangako yun. Tumaling ka sa gilid. Sammy, magpakasal tayo. Ano ka ba? Bakit nandito ka pa? Wala lang. Hinihintay kasi kita. Tayo na. Para kahit paano, mainitan ka muna. Tayo na. O bakit? Dito ka lang, Sammy. Ako na lang muna siguro. Huwag na. Baka hindi makatulong eh. Baka hindi lang nila... Bakit, Sambo? Kailan pa natin gagawin to? Kakausapin ko lang ang mga magulang mo. Wala namang masama, di ba? Hmm? Kumusta po? Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Kim Sung Mi. Pwede mo ba akong tumuloy? Medyo kanina pa po kasi ako giniginaw. Hindi ako papayag na makasal kayong dalawa. Minsan na akong nawala ng isang anak at hindi ako papayag na magkaroon ng isang sakiting manugang. Hindi ko na kaya makakita pa ng isang may sakit, lalo na kung magiging ikaw yun. Alam niyo, nauunawaan. Hayaan mong ipaunawa ko sa'yo. Hindi mo alam kung gaano naghirap ang kalooban ni Sambo. Mahal na mahal niya ang ate niya. Gagawin niya ang lahat mailigtas ng ang taong mahal niya. Kaya naman ayoko nang maghirap para aking anak. Tulad ng paghihirap niya nung namatay ang kapatid niya.
Kaya ayokong makasal kayong dalawa. Parang awa mo na. Sige lang po. Ang totoo, naiintindihan ko naman. Sunmi, tama na yan. Talaga bang ganyan kayo? Kanina pa siya nanginginig pero hindi niyo man lang pinapasok. Sana man lang inalok niyo siya kahit na tsaa. Tayo na. Hindi na natin kailangan ng basbas nila. Wala ka na ba talagang galang? Ganyan mo na ba kami tatratuhan? Si Coach Nam. Nangupagod na siyang mag-alaga kay ate. Ano bang sabi niyo sa kanya pagkatapos? Pinasalamatan niyo siya, di ba? Dahil sa ginawa niya pag-aalaga at pagbibigay ng pag-asa sa kapatid ko. Pues ganoon din ako. Gusto ko rin maging pag-asa. Para kay Sunmi. At kung nagawa niyo siya pasalamatan dahil sa ginawa niya kay ate noon, pasensya na. Pero hindi kayo bagay na maging biyanan ni Coach Nam. Tayo na. O ano, mahal? Handa ka na? Maganda ba ako? Sobra. Ayoko nang mawalay ka sa paningin ko. Bolero ka. Si Papa yan. At kung nandito lang siya ngayon, siguro sasabihin niya sa'yo, pasensya ka na, Sambu, ha? Kasi hindi normal ang kalusugan ng anak ko. Na kailangan alagaan mo siyang husto. At tiyak na mamahalin ka rin niya. At ang isasagot ko naman sa kanya, Papa, huwag niyong isipin ang anak niyo. Nandito ako para alagaan siya. Hanggang sa kabilang buhay. Kakain na ba tayo? Luto na to! Kaya na! Uy! Teka, yung vacation leave mo, kung hindi ako nagkakamali, patapos na, di ba? Pero pwede pa bang pagkatapos na ng kompetisyon mo ako papasok? Sige na, umayag ka na. Ano ka ba naman? Marami pa naman ako magiging laban eh. Tinatanggap pa kasi ako magtrabaho eh. Pwede bang sa bahay na lang ako? Gusto ko na lang magluto para sa'yo at maging manager ng aking gwapong swimmer. Tigilan mo na nga yung kasasabi ng gwapo. Mas gusto ko nga pagsilbihan ka na lang lagi. Inubo ka? Hindi. Nasamid lang ako. Yun lang. Sigurado ka? Kagabi pa kita narinig na umuubo eh. Sigurado ka? Okay ka lang? Huwag ka mag-alala. Bale, wala naman to eh. Nagpapasalamat nga ako at kahit paano nagawa mo yung pampainit. Kaya hindi na gaanong malamig dito. Hindi gaya dati na parang nasa Antarctica. Wala ito. Simpleng ubo lang. Yun lang.
Sunny, sisimulan na natin ang eksaminasyon ha. Hingang malalim lang muna. Nurse, matagal bang gagawin natin ito? Ha? Hindi ko alam eh. Bakit may lakad ka ba pagkatapos nito? Yung gwapong asawa ko. Kasi, yung asawa ko may preliminary game ngayon. Gusto ko sana mapanood. O sige, bibilisan ko. Para mas maaga tayong matapos. O sige, relax lang ha. Sisimulan ko na. Medyo masakit. Para sa men's freestyle, lane 1, Dong Xiaopeng. Lane number 2, Lee Sang-woo. Lane number 3, Other Fla. Lane number 4, Nam Shito. Mark! Ready! Hinahanap kita kanina sa audience pero hindi kita nakita. Hindi lang ako nagpapakita sa'yo. Pero pinanonood kita kanina pa. Ayaw ko kasi ma-pressure ka dahil nandoon ako. Pero talagang ang galing mo. Siya nga pala. Kumusta ang check-up? Ano sabi ng doktor mo? Ayon? Ubo lang daw yun, sabi niya. Iinom ko lang daw ng gamot. Eh bakit halos 2 linggo na yan kung ubo lang? Ano kaya kung dalawa tayong pumunta kay Dr. Cho para alam ko talaga kung anong kondisyon mo? Ay, hindi na kailangan. Sigurado akong ubo lang to. Kabisado kong sarili ko. Sunmi, alam mo, matagal na rin akong espesyalista sa ganitong mga sakit. Kadalasan, marami ako nakikitang maganda. Pero hindi naiiwasang may mga pangit ding nangyayari. At ang pinakamaganda kong nakita ay siyempre ang makita ang pasyente kong masaya sa kanyang buhay. Lalo na sa araw ng kasal nito at sa kabila ng mga problema niya. Pilit pa rin siyang bumabangon ng gusto. Pero hindi laging ganun ang buhay. Nalulungkot rin akong malamang hindi mabuti ang lagay mo. Anong resulta ng eksaminasyon? Ikinalulungkot kong sabihin, Sunmi. Pero masakit mang tanggapin ang lahat. Yun talagang kinalabasan ng eksaminasyon. Na-diagnose kang may acute leukemia.
Papasukin mo ko, kailangan ko siya makausap. May pasyente siyang kausap. Dr. Cho, pasensya na ho kayo. Nawawala po kasi si Sunmi, Doc. Dala niya ang ilang damit at personal na gamit niya. Nasaan ho ba siya? Ha, Doc? Gusto ko malaman kung nasan siya. Asawa mo ang pasyente ko. Bakit hindi mo man lang alam kung anong kondisyon niya sa ngayon? Kondisyon? Anong nangyari sa kanya? Sa ngayon, ang mahalaga ay ang kalagayan ng pasyente ko. Kung may sakit siya at iniwan ka, ang tanging gusto lamang niya ay lumayo muna sa'yo. Kaya ako sa'yo. Respetuhin mo muna kung anong desisyon niya. Alam mo, Sango, makabubuti yun sa inyong dalawa. Buho? Ako ito. Okay ka lang? Kaya mo yan. Gusto ko mabuhay, Sambo. Para naman